So po, gandang buhay po sa bawat isa. Jafet at sa JD Bible Study. At ngayon po ay pag-usapan po natin yung pinakamahalagang katanungan. Tanong na kung si Jesus ay tunay na Diyos. Bakit niya kailangan magdasal sa Diyos? At may mga sita sa Biblia na talagang nakita nga natin, no, na si Jesus ay nananalangin. Kung si Jesus ay nananalangin sa Diyos, maaaring siya ba ay nananalangin sa kanyang sarili? O ibig sabihin ba nito ay hindi Diyos si Jesus dahil nananalangin siya sa Diyos? Ito po pag-uusapan po natin at pakinggan po natin na maigi ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Ang panalangin po na tigit sa lahat ay malaman po natin na ito po ay hindi nangangahulugan ng pagsambalang. Ito po ay nangangahulugan ng tinatawag po na komunikasyon espiritual. Panalangin po ay maituturing po na malalim na pakikipagniig at relasyon sa Diyos. Kung si Jesus po nananalangin, lagi nating tatandaan na hindi po ito nangangahulugan ng kanya pong hindi pagka-Diyos. Ano nga bang dahilan? Si Jesus ay nananalangin sa Ama. Sabi po sa Matthew chapter 4 verse 17, "And lo, the voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sabi po ng Bible na meron po talagang malalim na ugnayan ang Ama at ang Anak. Kaya po nananalangin si Jesus ay dahil siya po ay nakikipagkomunikasyon sa kanyang pinakamamahal na Ama. Sabi nga po ng Bible sa John chapter 10 verse 30, "I and my Father are one." Ito po ay claim na rin ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos. Ang kakasabi nga nito ay babatuin siya ng mga tao, maparasayot sa Duseyo, dahil ito po ay tinuturing po nilang blasphemy. At sa John chapter 10 verse 15, "That as the Father knoweth me, even so I the Father, and I lay down my life for the sheep." Ito po ay uri ng pakikipagkomunikasyon niya sa Ama. Hebrews chapter 1 verse 8, "But unto the Son he saith, Thy throne, O God." Mapansin po natin na yung Diyos Ama, tinawag ang Diyos Anak na Diyos. Sabi niya, "But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever, and a scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom." Po makikita po natin yung claim ng Ama sa Anak. Ang Holy Spirit po ay nananalangin din sa Anak. Sabi ng Bible, dito po sa Romans chapter 8 verse 26, "Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not that what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered." Yung Holy Spirit o Banal na Espiritu Santo ay nakikipagniig po upang tayo po'y mapakinggan ng Diyos. Nanalangin po tayo sa Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. At ikalawa pong dahilan ba't siya nananalangin sa Ama, dahil po ito po'y tanda ng pagpapakumbaba ni Jesus. Sabi po sa Pilipos, Kapitulo 2, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in a fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even to the death of the cross. Wherefore God had highly exalted him, and given him a name which is above every name, that the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth, and the things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Nung si Jesus po ay bumaba dito po sa lupa, iniwan niya po ang kanyang pagka-Diyos upang magkatawang tao. Siya po ay 100% God and 100% man. Alam niyo po, kung ang Diyos kayang lumikha ng mundo simula sa wala, paano po natin masasabing imposible sa Diyos ang magkatawang lupa? Bilang tao, napagod siya, pero bilang Diyos hindi. Bilang tao, siya po ay nagutom, pero bilang Diyos hindi. John chapter 17 verse 4, "I have glorified thee on earth.
I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory I had with thee before the world was. Wala pa po ang mundo. Meron na pong luwalhati na natatanggap at nararanasan ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, si Hesus Kristo ay hindi po siya kinreate. Siya po ay creator. Di ba sa Matthew chapter 28 verse 18, sabi ng Bible, na bago po umakyat sa Panginoong Hesus sa langit, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So kung binigay nga po lahat ng kapangyarihan sa Diyos Anak, may natira pa ba sa Ama? No? So hindi naman po ibig sabihin po ganun, ngunit lumalabas po na ang Panginoong Hesus ay merong kapangyarihan na equal to the Father and to the Holy Spirit. And dyan po mapasok yung tinatawag na Trinity. Ito pong dahilan is si Jesus po ay nagpapakita ng halimbawa ng tamang pananalangin at buong pagtitiwala sa Diyos. Po, hindi po siya nananalangin upang humingi ng tawad. Nananalangin po siya dahil ito po ay pakikipag-usap niya sa Panginoon at tanda ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Dahil pinakita niya po sa atin yung paano po dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Ang Ama nagplano ng kaligtasan, si Hesus Kristo ang gumawa ng kaligtasan at ang Banal na Espiritu Santo ang nagliligtas at nangungusap sa mga puso ng tao para maunawaan po yung tinatawag na salvation. Mark chapter 1 verse 35, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and he departed in a solitary place and there prayed. Kita niyo po, ang Panginoong Hesus po nananalangin umaga. Sabi ng Bible po, and then sabi sa Matthew chapter 14 verse 13, and when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Panginoon ay pupunta pa ng bundok, mananalangin at makikipag-usap sa Ama. Dito po sa Matthew chapter 26 verse 36, then cometh Jesus with them unto the place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. Doon po sa Garden of Gethsemane, bago po siya hulihin, bago po siya mapako sa krus, sabi ng Bible, siya po ay nananalangin, nagpe-pray sa Ama natin na hindi natatakot ang Panginoon sa pisikal, kundi po doon yung aakuin niya yung kasalanan. Remember, ang Panginoon ay banal. Galit po siya sa kasalanan, ngunit alang-alang sa atin, inaako niya lahat ng bigat ng kasalanan. John chapter 18 verse 1 to 2. Sabi sa John chapter 18 verse 1 to 2, when Jesus had spoken these words, he went forth his disciples over the brook of Cedron, and where was the garden, into which he entered, and his disciples. And Judas also, which betrayed him, knew the place. Oftentimes resorted thither with his disciples. So, ibig sabihin, alam talaga ni Judas kasi may sistema at schedule talaga ang Panginoon ng pagpipray. Na po, at makita rin po natin sa Luke chapter 23 verse 46, and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Pagpapakita ito ng halimbawa ng tunay na pagpapakumbaba at pag-ibig niya sa atin. Po na kahit mahihirapan siya, ay talaga pong pinili niya pong sakripisyon. Kaya po ang Diyos, si Hesus Kristo ay karapat dapat purihin. Dahil siya lang po ang Diyos na imbis na inaalayan, ay siya po yung nag-alay ng kanyang sarili para dun sa mga taong minamahal niya. Dahil binigay ng Diyos ang kanyang buhay para tayo ay hindi dumanas ng ikalawang kamatayan, ngunit magkaroon tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po, huwag po tayo magduda sa sinasabi po ng ibang nangangaral na si Jesus ay tao lamang. Opo, tao po si Jesus. Pero po siya hindi tao lamang, siya po yung nagkatawang tao. Sabi nga po ng Biblia, dito po sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, that all things were by Him. Sino po yung Word? And without Him was not anything that made
that was made. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Matthew chapter 1, verse 23, behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son. They shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Pumapapasubalian na si Jesus po ay Diyos. Nakita po natin ang dahilan. Na ito po ay dahil sa kanya pong pagpapakumbaba at dahil po ito sa pagpapakita ng halimbawa sa atin. At ito po ay higit sa lahat ay pagpapakita po ng kanyang malalim na relasyon sa Diyos Ama. Nawa po ay naging pagpapala po sa atin at naunawaan po natin. Muli po ay mapagpalang buhay po sa bawat isa.